Ang tubig ay halos nasa lahat ng dako, mula sa lupa hanggang sa loob ng ating katawan. Depende sa lokasyon, taba, edad at kasarian. Ang karaniwang tao ay 55 or 60% tubig. Sa kapanganakan, ang mga sanggol ay mas maraming tubig. Sa 75% tubig, sila'y halos katulad ng isda. Ang tubig sa kanila ay bumababa sa 65% sa unang taon. Ano ang papel ng tubig sa katawan at gaano karami ang kailangan natin? Ang tubig sa katawan ay nagpapalambot, nagpapadulas, at nagpapakain sa utak. Hindi lang sa dugo natin matatagpuan ang tubig. Ang utak at puso ng matanda ay halos 75% tubig. Ito'y halos katumbas ng halumikmik ng isang saging. Ang baga ay 83% tubig at kahit puto ay may 31% tubig. Kung puno tayo ng tubig, bakit kailangan pa rin nating uminom ng marami? Araw-araw, nawawalan tayo ng 2-3 litrong tubig sa pawis, ihi, dumi, at kahit sa paghinga. Kahit mahalaga ang mga ito sa buhay, kailangan nating palitan ang nawawalang likido. Mahalaga ang balansing tubig para maiwasan ang dehydration o overhydration na nakasasama sa kalusugan. Kapag mababa ang tubig, ang hypothalamus ay naglalabas ng antidiuretic hormone. Sa bato, gumagawa ito ng aquaporins para sumipsip ng tubig ang dugo, kaya tumitingkad ang ihi. Ang dehydration ay nakaaapekto sa enerhiya, mood, balat, presyo ng dugo, at pag-iisip. Ang uhaw na utak ay mas nahihirapan gumana at pansamantalang lumiliit dahil sa kakulangan ng tubig. Ang overhydration o hyponatremia ay karaniwang dulot ng labis na pag-inom ng tubig sa maikling panahon. Madalas na biktima ng overhydration ang mga atleta dahil sa hirap sa pag-regulate ng tubig sa matinding pisikal na kondisyon. Habang ang dehydrated na utak ay nagpapataas ng antidiuretic hormone, ang overhydrated na utak ay bumabagal o tumitigil sa pagpapalabas nito sa dugo. Ang sodium electrolytes sa katawan ay nalulusaw na nagiging sanhi ng pamamaga ng mga selula. Sa malubhang kaso, hindi makasabay ang mga bato sa dami ng mahinang ihi. Nangyayari ang pagkalasing sa tubig na maaaring magdulot ng sakit ng ulo, pagsusuka, at minsan, seizure o kamatayan. Pero sobrang matinding sitwasyon na yan sa normal na araw-araw, madaling panatilihin ang maayos na hydration kung may access sa malinis na inuming tubig. Matagal nang sinasabi na dapat uminom ng 8 baso ng tubig araw-araw. Ang tantyang ito ay pinag-aralan at pinabuti na mula noon. Ngayon, ang paniniwala ay ang dami ng tubig na kailangan natin ay nakadepende sa ating timbang at kapaligiran. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na dami ay nag-iiba-iba mula 2.5 hanggang 3.7 litro ng tubig para sa mga lalaki at mga 2 hanggang 2.7 litro naman para sa mga babae na maaaring tumaas o bumaba depende sa kalusugan, aktibidad, edad o init ng panahon. Bagamat tubig ang pinakamabuting pampabilis, iba pang inumin kahit may caffeine gaya ng kape o tsa ay nakakapagpuno rin ng likido sa katawan. At ang tubig sa pagkain ay bumubuo ng halos 1/5 ng ating pang-araw-araw na H2O intake. Mga prutas at gulay tulad ng strawberry, pipino at broccoli ay higit 90% tubig at nakakatulong sa pag-inom habang nagbibigay ng sustansya at fiber. Ang tamang pag-inom ay maaari ring magkaroon ng pangmatagalang benepisyo. Ayon sa pag-aaral, ang tamang hydration ay nakakabawas ng posibilidad ng stroke, tumutulong sa diabetes, at posibleng nakakabawas ng ilang uri ng cancer. Anuman, ang tamang dami ng likido ay malaking tulong sa iyong pakiramdam, pag-iisip at pang-araw-araw na gawain.